Mas pinaigting pa ng Pilipinas at South Korea ang higit 7 dekada nitong ugnayan. Ito ay isang naging bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol na nasa bansa ngayon para sa 2 araw na state visit. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa palasyo ng Malacanang, si South Korean President Yoon Suk-yeol at First Lady Kim Kyon-lee. Dumating sa bansa ang Pangulo ng South Korea kahapon, kasunod ang imbitasyon ng punong ehekutibo. Nagsagawa naman ang arrival of honors na sinundan ng signing of guestbook sa palasyo. Nataon ang state visit ng leader ng South Korea sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea na itinatag noong Marso 1949. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., simbolo ito ng mayamang kasaysayan ng dalawang bansa. Matatandang nagpadala ng libo-libong sundalo ang Pilipinas nang pumutok ang digmaan sa Korea noong 1950. Patuloy anyang tumatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Korea sa larangan ng depensa, seguridad, kooperasyon sa dagat at kalakalan. Isa lamang ang maliwanag na direksyon sa hinaharap, ang pagtibayin pa ang strategic relationship ng dalawang bansa sa harap ng nagiging komplikadong geopolitical environment. As a geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. Ayon naman kay South Korean President Yoon, magandang pagkakataon ang kanyang state visit, hindi lamang para paghusayin pa ang pakikipagkalakalan at economic cooperation ng Pilipinas at Korea, kundi para paigtingin pa ang relasyon at palawakin ang partnership ng dalawang bansa. 협력이 확장되기 바랍니다. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. Sa ginawang bilateral meeting, tinalakay ang usaping may kinalaman sa politika, seguridad, depensa at karagatan. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader kaugnay sa mga regional at international na issue, gaya halimbawa ng West Philippine Sea at Korean Peninsula. Pinag-usapan ang pagpapaunlad sa ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayang tao sa tao. 6 na mahalagang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapatibay ng maritime cooperation ng Philippine Coast Guard at ng Korean Coast Guard. To strengthen understanding, mutual trust and confidence, and for the purpose of the promotion, preservation, and protection of our mutual maritime interests, including maritime order and safety in the Asia-Pacific region, we have signed a Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and the Korean Coast Guard. We agree to enhance our cooperation in defense industry. In particular, Korea will actively take part in the ReHorizon 3 phase of the modernization of the AFP. Also, based on the MOU on maritime cooperation signed today, our two countries will reinforce maritime security partnership in such areas as tackling transnational crime, information sharing, and conducting search and rescue missions. Nilagdaan din ang mga Memorandum of Understanding sa paggawa ng feasibility study para sa Bataan Nuclear Plant na sinasabing makatutulong para magkaroon ng sapat na supply ng kuryente ang bansa. Pagbuo ng framework para iangat ng dalawang bansa ang national at regional urban development sa Pilipinas. Magkaroon ng strategic cooperation sa mga raw materials na ginagamit sa supply chain. Nilagdaan din ang loan agreement sa Samar Coast Road 2 project, Laguna Lakeshore Network Project Phase 1 at Panay Guimaras Negros Island Bridges Project. At para palakasin ang bilateral tourism cooperation, pinirmahan ng implementation program ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tourism Department at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Korea para sa kasalukuyang taon hanggang 2029. Tinawag ng dalawang leader na produktibo ang kauna-unang state visit ng isang Pangulo ng Korea sa Pilipinas sa loob ng 13 taon. Magtatagal siya hanggang ngayong araw, October 7.
Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.